Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senadora Pia Cayetano tungkol po sa definisyon ng grave threat. At meron pa po siyang hinalimbawa rito. Yung sinasabing bibit-bitin at kukwelyuhan kita. Hindi ba ito ay parte rin ng grave threat? Hindi po ba? At alam naman po natin kung sino nagsabi niyan. Ito po, ibalik tanaw po natin. Ito pong nakaraang hearing ang pahayag at paliwanag ni Senadora Pia Cayetano. Umpisahan na po natin. And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibit-biting kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa kong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. So, may I ask the counsel and the witness to now answer the question? Thank you. Okay, if you may, Your Honor, please, yung prosecution po. Senator Judge Pia, who do you want to answer first? Good In the question. order that you Pag-iisip ako prefer. ng matagal yan, Mr. President. I give you the decision on that one, Mr. President. Siguro prosecution kasi Yes po. sila naman ang kailangan mag-prove ng case nila. And then the witness and then the defense counsel. Again, an admonition from the chair without stating conclusions of fact and law that again is reserved for the impeachment court. You may state your opinions with respect to the elements of the Definitely. crime of grave threat specifically identified Yes. by the senator judge. And if I may, presiding officer, feel free to interrupt them if you feel that they have crossed the line, as I will. That's why I just Opo, want, I repeat my question, I want to understand your appreciation of the crime. You may, Mr. President, will we allow them to cite jurisprudence? I leave it up to you. I just want to understand the appreciation kasi. Opo. What do you think? Doon sa particular pong katanungan yon ni Senator Judge Pia Cayetano na dapat ba may takot na naramdaman, correct me if I'm wrong, Senator Judge Pia? Yes. Yung taong tinatakot o subject matter ng grave threats o pampublikong pagtanggap pa na nakakatakot yung mga sinabi niya laban dun sa taong tinatakot niya. Siguro a simple yes or no with a very short explanation would Opo. suffice, Mr. Presiding Officer. Attorney Ligutan, you have 2 Maraming minutes, salamat, please. Senator Pia Cayetano. Maraming salamat sa pagkakataon. Yan po mga kababayan. Huwag na po natin papakinggan yung attorney ligutan nila. At ito po ang ibig sabihin po. At yung tinutukoy po kung sino po nagsalita ng kukwelyuhan po at bibit-bitin. Isang pagbabanta ba ito? Ito po siya. At napakaangas at napakayabang at napakalinis pong senador. Wala pong bahid ng korupsyon ang taong ito, di umano. Pakinggan po natin si Mr. Bendalo. Ngayon, pag kumabi pa ganyan yan, po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Pagpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon. Sino po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Pagpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Grabe, Kung hindi no? papahuli, kung ayaw ng usa,
bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Grabe ha, siya daw ang legit, mga kababayan, na Blue Ribbon Committee Chairman. Ito pong si Mr. Ben Dalo na tinatawag. Grabe, no? Hindi po ba yan grave threat? Grabe, no? Bibit-bitin, kakalad ka rin, kukwelyuhan. Ipa-aresto pa sa osaha, mga kababayan. Ibang klase. Direct to the point. Kahit matanda ka na dyan sa Senado, kahit dati ka pang naging Senate President, kahit naging Speaker of the House ka pa. Sino po yon? Si Senator Alan Cayetano. Ang pinatutukuyan pa niya. Nung panahon po na ito po ay yung Senate President na nagkudita sila. Di umano. Grabe, no? Hindi po ba yan grave threat? Samantalang yung sa Vice President, conditional threat. May kondisyon. Alam naman po natin pare-parehas, pinopolitika lang nila dahil kailangan nilang pabagsakin. Dahil sa dami po ng atraso nila sa taong bayan, lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya kailangan po nila pabagsakin ng Vice President. Yun po ang logic. Logic po yan. Kailangan yung tao na magbibigay ng katarungan sa mga Pilipino, kailangan hindi maging presidente. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabing ibinibintang nila na grave threat. Itong si Tulfo, direct to the point Di po ba? Samantalang sa Vice President, conditional threat. Pag ako'y patay na, pag patay na ang Vice President, kasi hindi siya papayag na matulad siya sa dating senador na si Ninoy Aquino Sr. na hindi man lang po nakapagbilin. Nagbilin lang po siya na kung siya ay papatayin at pinangalanan niya kung sino ang posibilidad na chuchugi sa kanya. Hindi po ba yung pamilya bangag na tinatawag na kanyang ate? Hindi po ba? Pamilya bangag, pamilya magnanakaw, di umano. Kaya yan po mga kababayan, ang napakagandang komento, pagtatanong ng isa pong senator judge diyan po sa impeachment. Kasi po kung pagbibintangan mo lang ng grave threat saka inciting to sedition ang Vice President na wala naman po siyang pag-aaklas sa gobyerno, ni hindi nga siya sumasama sa lahat ng rally na nangyayari po sa ating bansa. Wala po siyang panawagan na mag-aklas at pabagsakin na itong tinatawag ng kanyang kapatid na bangag at tinatawag ng mga Pilipino na lupin. Wala pong panawagan ng Vice President. Paano magiging inciting to sedition? Ni hindi naman siya sumasama sa mga rally. At siya, hindi po siya nagsasalita para mag-aklas. At yung sinasabing yung grave threat, mahirap pong paniwalaan yan. Dahil lang po nangyayari lang po yan. Dahil sa dami po ng maleta na kumalat po sa kanila. Kaya napakarami po nilang pambayad para masiraan, mapabagsak ang Vice President. Hindi po ba? Yun lang po yun, mga kababayan. Excuse me po. Yan po mga kababayan, ang napakaganda pong pagtatanong at real talk ang ginawa po ni Senadora Pia Cayetano tungkol po dito sa definisyon ng grave threat. Dahil hinalimbawa niya ito pong si Senador Ben Dalo na tinatawag di umano, na grabe rin pong magbigay at talagang direct to the point. Mga kababayan, nahando na yung pang-iinsulto at talagang meron pang pagbabanta. Ipauhuli na, bibit-bitin, kukwelyuhan. Kaya po, na kahiya-hiya po yung senador na yan. Nakakahiya, mga kababayan. Ubod po ng kapal ng pagmumukha ngayon. Ipinagmamalaki na siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong, naghihiring ba siya? Lalong-lalo sa maanumalyang korupsyon sa bansa? Naghihiring po ba sila? Nga. Nada.
dahil sila ang tatamaan, hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po Senadora Pia Cayetano. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa inyo po na nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Annie Jo. Kay ako si Pilam. Kay Gayat Shena. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Linden from Netherlands. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from USA. At Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.